Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-10 kabanata ng Leviticus at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Tim. Ang librong ito o sa pagbabasa po natin ng kabanatang ito po ay tungkol sa pagiging pari. Ang 8, 9, 10 ay kabilang po sa isang unit. Ito po ay pagpapatuloy ng ikalawang bahagi ng Exodo. Nang maibigay po ang 10 utos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moses, sa Exodo ay idinetalye na po ng Diyos kung paano nila itatayo ang tabernakulo at mayroon pong 10 hanggang 20 kabanata na nagpapakita po nito. Pagkatapos sa Leviticus naman ay nabahagi kung paano maghahandog ang mga tao. 8, 9, 10 ay ang pag-oordena o pagtatalaga sa mga pari ng Diyos. Kaya dapat po tayong magkaroon ng ganitong perspektibo kaya pananaw sa pagbabasa ng mga kabanatang ito. Ang mga pari ay ang napili po bilang tagapamagitan ng Diyos at ng tao. Sa verse nabanggit po ang iba't ibang mga handog na ipinagkakaloob sa Panginoon. Sinasabi po sa kabanata kahapon na ang kalwalhatian ng Diyos ay nais niya pong ipakita sa mga tao at hindi lamang kay Moses. Kung tutuusin sa lumang tipan ay nasa mga piling mga leader lamang nagpapakita ang Panginoon. Ang kalwalhatian ng Diyos ay nakikita lamang ng mga individual at hindi po ng lahat ng tao. Kaya naman po sa nabasa natin kahapon, sinasabi po doon na ang lahat ay nagdiriwang dahil nakita po nila ang presensya ng Panginoon. Ang lahat ay puno ng kasiyahan. Ang relasyon po ng Diyos ay palapit ng palapit. Ngunit sa chapter 10 ay nagkaroon po ng problema dahil ang mga pinili ng Diyos ay naparusahan. Nangyari po ito ng agad-agaran. Sa verse 1 hanggang 2, sabi po dito, ang dalawang anak ni Aaron na sina Nadab at Abihu ay kumuha ng sunugan ng insenso, nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at tumarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat sapagkat hindi ito yung inuutos sa kanila ni Yahweh.
Dito makikita po natin ang dalawang importanteng lingkod ng Diyos ay namatay. Maaring sila ay nagdiriwang pagkatapos ay biglang natigil iyon dahil sa naganap. Ngunit bakit po nangyari ang bagay na ito? Bakit po nangyari ang bagay na ito? Dahil puno naman ng pagdiriwang ang lahat. Bakit hinayaan ng Diyos na mangyari po ang bagay na ito? Dahil sa chapter 9 para po iyong pagdiriwang, pagkatapos sa chapter 10 naman ay para pong puno ng kalungkutan dahil sila ay naparusahan. Totoong nais ng Diyos na magkaroon ng ugnayan sa kanyang mga tao, ngunit maaring ang mga lingkod po niya ay hindi po sinunod ang tamang tuntunin ng Diyos upang magpakita ng galang at banal na takot sa Kanya. Ang mga pari na pinili ng Diyos ay dapat na naglilingkod sa Kanya sa templo. Dito makikita po natin na ang paglilingkod sa Diyos, lalo na para sa mga Levita at mga co-workers, narito ang paalala ng Diyos na dapat po nating paglingkuran ang Diyos sa kanyang templo. Kaya na mababasa po natin sa kabanatang ito, ang mga lingkod ng Diyos ay dapat na naglilingkod sa loob ng templo, ngunit hindi nila ito pinahalagahan at hindi po sila nagkaroon ng banal na takot sa Diyos. Hindi po pinahalagahan ng mga lingkod na ito ang katwiran at kabanalan ng Diyos. Kung maalala po natin, sinabi po ni Pastor Joshua na tayo po ay pinili ng Diyos upang maging kanyang mga lingkod, maging mga maharlikang pari. Kahit na tayo ay naglilink o kaya nagtatrabaho sa marketplace, tayo pa rin po ay tinawag bilang maharlikang pari. Kaya dapat po natin itong ipakita o kaya isabuhay sa ating araw-araw na buhay. Dapat po tayo magkaroon ng banal na takot sa Diyos at dapat na marunong makinig sa mga tuntunin ng Panginoon. Ang tema po nito ay ang babala sa mga lingkod ng Diyos o sa mga maharlikang pari. Dahil naniwala po ako na anuman pong nangyari sa kabanatang ito ay pagpapaalala lalo na sa pamilya ni Aaron. Ito lamang po ang natatanging istorya sa libro ng Leviticus. At ito po ay hati natin mula verse 1 hanggang 7, ang mga Levita ay namatay. Sa verse 1 at 2 ay nabanggit po natin ang pagpaparusa kay Nadab at Abihu. Si Aaron ay mayroon pong 4 na anak. Ang dalawang unang anak po niya na si Nadab at Abihu, kung titignan lamang po natin ang verse 1, hindi po natin makita kung ano po bang naging problema. Dito sinasabi po na si Nadab at Abihu ay kinuha po nila ang kanilang sunugang insenso, ang sarili nilang insenso at hindi po nagmumula sa banal toldang tipanan. Kinamit po sila ay kumuha ng ibang sunugan ng insenso at ginamit po ito sa templo ng Diyos.
Kanila pong ginamit ang kanilang sariling kagamitan upang sunugan ang insenso ng Panginoon. Pagkatapos, nilagyan nila ito ng apoy at nagsunog ng insenso at humarap kay Yahweh. Ngunit gumamit sila ng apoy na hindi nararapat. Kanila pong itong ginawa, ngunit hindi ayon sa standard na nais ng Panginoon o kaya ng kanyang templo. Ayon sa original na teksto, ay magkaiba po ang banal na apoy na dapat sana sa Panginoon. Ang uri ng apoy na dapat na gamitin ng mga pari ay ang apoy na nagmumula lamang sa Diyos. Ngunit para kay Nadab at Abihu ay ginamit po nila ang sarili nilang sunugan upang sunugin ang mga handog para sa Diyos. Maaring isipin po natin na maaring nagkamali sila at hindi po nila napansin o kaya hindi nila intensyon na gawin iyon dahil kakasimula lamang ng kanilang paglilingkod. Diba, sa marketplace mayroon po tayong probation period, ngunit narito ang Panginoon na napaka-istrikto lalo na kay Nadab at Abihu. Dito, ipinapakita lamang po ang kahalagahan ng mentalidad o kaya paraan ng pakikitungo sa Diyos. Kung matatandaan po natin sa Biblia, mayroon pa pong isang istorya na kung saan may isang pamilya na naghandog ng apoy sa Diyos ngunit hindi nararapat na apoy para sa kanya. Iyon ay nangyari kay Korah sa libro ng mga bilang. Kaya naman po ang nangyari sa Leviticus 10 ay tila pareho po sa nangyari sa pamilya ni Korah. Ginamit po ng mga pari ang kanilang sariling pamamaraan upang maghandog sa Diyos at hindi ayon sa tuntunin na nais ng Panginoon. Mapagtatanto po natin dito na napakaseryoso ng pagkakamali na nagawa ni Nadab at Abihu. Dahil hindi po nila pinahalagahan ang kanilang pagkakatawag bilang banal na pari. Pagkatapos ay tila ba iniisip na ang kanilang paraan ng paglilingkod ay ang daan at hindi ang paraan ng Diyos. Hindi po sila nagpakita ng dapat na respeto o kaya paggalang sa Panginoon. Na para po bang bakit hindi ko maaaring gamitin ang aking sariling paraan sa paglilingkod sa Diyos? Bakit hindi ko magamit ang aking sariling pag-iisip sa paglilingkod sa Diyos? Ito ay punong-puno ng sarili, self-thinking, nakatingin lamang sarili, puno ng kayabangan at hindi nagpapakita ng respeto sa Panginoon. Totoong hindi po lahat ng nagkakamali sa harap ng Diyos ay mapaparusahan agad, ngunit pagdating po sa mga Levita, sa mga lingkod ng Diyos, ay mayroon pong antas ng kabanalan na dapat po nilang matuntun. Kung ang pari ay natalaga sa dakong banal, paniguradong ang standard lalo na sa
kabanalan ay magkakaiba. Ganito din po sa atin na pagdating po sa ating sa antas ng ating lapit sa Panginoon ay antas sa lapit ng Panginoon ay naroon din po ang pagbibigay halaga sa kabanalan na dapat mayroon po tayo. Kaya naman po sa atin pong mga kapatiran, lalo na sa mga Levita, mga co-worker, atin po bang nakikita kung paanong ang inaasahan ng Diyos mula sa atin ay ibang-iba sa mga iba pang mga tao. Dahil kung nais po nating maglingkod sa Diyos, dapat po nating maibigay ang pinakamainam na paggalang sa Kanya. Ang standard ng Panginoon sa atin ay nagiging mas mataas, lalo na kung tayo po ay lingkod ng Diyos. Ang katanungan ay kung tayo po ba ay tunay na sumusunod sa Kanya. Tito, mula chapter 8 hanggang 10, ang pangunahing punto ay dapat po nating matunto ng standard ng Panginoon. 8, 9, 10, ito po ang paulit-ulit na puntong makikita po natin. Halimbawa, ang mga pari, dapat po silang sumunod sa tuntunin ng Diyos, lalo na sa paggawa ng kanilang mga saplot. Dapat po nating masunod ang tuntunin ng Panginoon. Ang Diyos, ibinigay na po niya ang lahat ng kanyang mga tuntunin, ang lahat ng kanyang bilin. Ngunit ang tanong ay kung tayo po ba ay kaya nating sumunod ayon sa kanyang bilin, ayon sa kanyang salita, ayon sa kanyang tuntunin. Dahil sa lumang tipan, ang lahat po ng mga detalye, lalo na pagdating sa bilin ng Diyos, ay napakahalaga. Ngunit ang tinitignan pa rin ng Diyos ay kung tayo po ba ay seryoso sa pagsunod nito. Dahil sa lumang tipan pa lamang ay naroon na po ang iba't ibang mga detalye, lalo na sa mga tuntunin na nais ng Panginoon. Ngunit tayo po ba ay seryoso, lalo na sa mga detalyeng ito, sa mga tungkulin na sinasabi ng Diyos, sa mga tuntunin na dapat po nating matunton. Tayo po ba bilang lingkod ng Diyos ay kaya din po ba nating sumunod sa Diyos ayon sa bawat detalye ng ating buhay? Ang Diyos ay natutuwa sa mga handog na sinusunog, handog pang kapayapaan, ngunit dapat po nating tandaan na ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa handog. Ang tinitignan ng Diyos ay ang atin pong paraan o kaya ang atin pong puso pagsunod sa Kanya at hindi ang mga nakikitang mga bagay na ating hinahandog. May mga pagkakataon pa rin po ba na pinanghahawakan natin ang ating sariling mga ideya, sarili nating pag-iisip sa paglilingkod sa Diyos? Ngunit kagaya po ng sinasabi ni Pastor Joshua, tayo po ba ay tunay na nagbiministeryo sa banal na spirito? Gaano po tayo kaseryoso? Gaano po natin pinapahalagan ang ating paglilingkod? Gaano po tayo nasa oras sa ating paglilingkod? Kaano po kaayos ang atin pong pananamit sa harap ng Panginoon?
At ang antas po ng ating pagsunod, paano po ito sa ating mga otoridad, sa ating pong mga department head, o lagi po natin lamang pinipili kung alin ang susundin, pinipili kung alin ang tatanggapin. Ginagamit po ba natin ang ating sariling pamamaraan imbes ng paraan ng Diyos? Mahirap po ba para sa atin na sumunod at umayon sa Panginoon o kaya sa otoridad na Kanya pong ibinigay sa atin? Totoo na maaari po tayo magkaroon ng sariling ideya, sariling suhestyon. Ngunit dapat po nating matandaan na ang pagsunod ay dapat na inuuna bago ang lahat. Ang pagsunod ay nauuna bago ang paglilingkod. Tayo man po ay Bible School student, nasa marketplace o nasa loob ng simbahan na naglilingkod, ang tanong po ay kung tayo po ba ay tunay na sumusunod sa Panginoon at sa ating mga otoridad. Pinapahalagahan ng Diyos ang atin pong puso at ang bawat po nating aksyon. Sunod sa verse 3 hanggang 4. Verse 4 at 5. Dito, pinatawag ni Moses sina Misael at Elzaphan, mga anak ni Uzziel na tiyo ni Aaron, at sinabi sa kanila, alisin ninyo sa harap ng santuwaryo ang bangkay ng inyong mga pinsan at ilabas ninyo sa mga kampo. Si Aaron ay nagpatuloy sa kanya pong paglilingkod. Kung kaya hindi po niya mahawakan ang mga bangkay ng kanyang mga anak. Mapapansin po ba natin ang bigat marahil ng tungkulin na ito? Kung tutusin, si Aaron ay napakatahimik sa buong pagkakataon na ito. Dahil hindi rin naman po niya malapitan ang bangkay ng kanyang mga anak. Kaya si Moses, kanya pong sinabi sa kanila, verse 6, huwag ninyong guluhin ang inyong buhok, ni punitin naman ang inyong damit bilang pagluluksa dahil sa nangyari kung ayaw ninyong mamatay at magalit ang Diyos sa mga tao, ngunit sila ay maaaring ipagluksa ng bayan dahil sa kanilang sinapit. Dahil ang mga pari ay naglilingkod, naroon po ang tuntunin na inilagay ng Diyos kung paano ang dapat nilang buhok at damit. Ibig sabihin po ba nito na sa ating paglilingkod ay dapat po nating isakripisyo ang pangangailangan ng ating pamilya? Naniniwala po ako na hindi ganito ang nais ng Panginoon kahit po sa kalusukuyang simbahan. Dahil kung tayo man po ay namatayan, ay maaari pa rin po naman nating bisitahin ang ating namatay na mayapang kamag-anak. Hindi po inilalagay ng Diyos ang pamilya bilang pinakamababang prioridad ng ating buhay. Dahil kung tutusin, hindi naman po pinabiyaan ng Diyos si Aaron at ang kanyang pamilya. Kahit na si Nadab at Abihu ay natanggal sa kanilang pagiging pari, ngunit patuloy pa rin po ang pagpili ng Diyos kay Aaron at sa kanyang pamilya. Ang kanyang ikatlo at ikaapat na anak ay patuloy na ginamit ng Diyos. Sa ikalawang bahagi ng kabanatang ito, ang kanyang mga iba pang anak ay nagpatuloy sa paglilingkod at ang lipi niya ay nagpatuloy sa pagiging pari. Sa lumang tipan, si Ezra ay mula po sa lipi ni Aaron. Hindi pinabayaan ng Diyos ang lipi ni Aaron, bagkus ay patuloy po silang pinili upang maging kanyang likod. Verse 8 hanggang 11.
Ang kabanatang ito ay maaring hindi po natin mabasa lahat, ngunit nais kong ipakita na mula verse 8 hanggang 11, ang bahaging ito ay tungkol po sa karakter o kaya personalidad ng mga pari at ang nais ng Diyos lalo na sa kanyang mga pari. Verse 8, sinabi ni Yahweh kay Aaron, kakaibang pagkakataon na ang Diyos ay nangusap mismo kay Aaron dahil madalas ang Panginoon ay nangungusap kay Moses. Ngunit dito makikita po natin, sinabi ni Yahweh kay Aaron. Ito ang unang pagkakataon sa lumang tipan na ang Diyos ay nangusap kay Aaron kahit si Moses ay hindi po niya alam kung ano man ang sinabi ng Panginoon kay Aaron. At sa verse 9 hanggang 11 ay napakahalagang bahagi. Dahil verse 9 hanggang 11 ay ang paalala ng Diyos, bilin ng Diyos para sa mga Levita. Nangyari po ito sa unang pagkakataon lalo na sa libro ng Leviticus. Verse 9, ikaw at ang iyong mga anak, huwag kayong iinom ng alak o anumang inuming nakalalasing. Mamamatay kayo kapag ginawa niyo ito. Tuntunin na dapat tuparin ang lahat ng inyong salinlahi. Ibig sabihin sa kanila pong paglilingkod, hindi po sila maaaring malasing. Dapat po nating maunawaan ang lumang tipan. Ano po ang pag-inom na tinutukoy dito? Dahil sa lumang tipan, ang pag-inom ng alak ay nagiging dahilan upang ang mga tao ay maging huwad, nawawalan ng dunong. Kaya sa libro po ng Kawikaan, sinabi po doon na huwag uminom ng alak o huwag uminom ng anumang nakakalasing. Dahil ang kanilang pong puso ay mapupuno ng kalasingan, mapupuno ng alak. Ibig sabihin, mapupuno po sila ng mga pagnanais na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya po ngayon, kung atin pong i-aplika ito sa ating mga buhay, bilang lingkod ng Diyos, wala pong dapat tayong itinatagong adiksyon sa atin. Dahil kung mayroon po tayong mga ganitong adiksyon, hindi po ito kinalulugdan ng Diyos. Dahil hindi po natin makontrol ang ating mga sarili, nawawalan tayo sa ating sarili. Ang atin pong mga puso ay mapupuno lamang ng pagnanasa, mga makamundong bagay. Kaya naman po bilang lingkod ng Diyos, dapat po tayo magkaroon ng dalisay na puso. Ito ang unang ordinansa na nais ng Diyos para kay Aaron at sa kanyang lipi. Verse 10 hanggang 11 ay tungkol naman po sa kanilang pagbiministeryo. Masasabi po natin na ito ang pundasyon na prinsipyo ng paglilingkod. Sinabi po dito kung paano dapat sila maghandog, paano magwisik ng dugo. And verse 10 hanggang 11 ay ang pangunahing prinsipyo sa kanila pong paglilingkod. Verse 10, dapat ninyong malaman kung alin ang sagrado o hindi at kung alin ang malinis o marumi. Mayroon pong dalawang kategorya at ito ay magkaiba. Ang isang kategorya ay ang pagkabanalan at ang isa naman ay para sa marumi. Sabi dito, malinis o marumi. At ang dapat na gawin po ng mga pari ay ang malaman kung alin pong malinis sa marumi.
Ibig sabihin, dapat pong malaman ng mga pari kung alin ang banal na pananalita, banal na aksyon sa marumi o kaya hindi banal na pagkilos. Halimbawa, kung tayo po ay dudulog sa, kung makikita po natin ang paglikha ng Diyos sa langit at lupa, sa tubig at mga likha, naroon lagi ang paghihiwalay ng liwanag at dilim. Masasabi po natin na ang pagtubos o kaya redemptive creation ng Panginoon ay para ihiwalay ang liwanag sa kadiliman, iwalay ang marumi sa malinis, ang banal sa di banal. Kaya bilang lingkod ng Diyos, dapat po nating malaman, makita kung alin ang banal sa hindi, kung alin ang sa Diyos at hindi, alin ang makadiyos sa hindi. At nang maturuan po natin ang mga tao pagdating sa paraan ng Diyos at nang sila'y madalisay ayon sa kaparaanan niya. Alin ang paraan ng Diyos, alin ang hindi. Sa marketplace, kung tayo ay laging dumadaan sa shortcut, hindi po itong kalooban ng Diyos, hindi po ito banal. Kaya bilang mga pari, dapat po nating sabihan ng ating mga kakilala o kaya mga kapatiran na lumayo sa ganitong paraan. Dahil sa marketplace, kahit anuman pong desisyon na iyong gagawin, ay dapat pa ring maging banal at ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Kaya bilang mga Levita, bilang lingkod ng Diyos, dapat po nating sabihin sa mga tao, dapat po nating malaman ang pagkakaiba ng makadiyos o kaya mga banal na bagay sa hindi. Kung gagawin po natin ito sa ganitong paraan, naroon po ang divine order o ang ayos na nagmumula mismo sa Panginoon. Kaya naman po ang pag-alam ng malinis at marumi ay isang prioridad. Ikalawa, sa verse 11, ang lahat ng inuutos ko kay Moises ay dapat ninyong ituro sa sambayan ng Israel. Ibig sabihin, ang mga Levita, dapat po nilang ituro ang Torah sa lahat ng mga Israelita. Na paglilingkuran din po ng mga Levita ang Diyos ayon sa kanilang salita. Ibig sabihin sa kanila pong pagtuturo. Kung atin po itong ipapakita sa panganahon na iyon, halimbawa tayo po ay naglilingkod pa lamang sa marketplace o kaya nagtatrabaho sa marketplace, tayo po ay mayroong pagkakatawag Maaaring sa atin pong paggamit ng internet ay makikita po natin alin ang mula sa Panginoon at alin ang ayon sa Kanya at hindi. Dapat po nating malaman ang atin pong pagkakatawag, ang ating pagkakakilanlan, magkaroon ng dunong kung alin ang ayon sa Kanya at hindi. At kung matutulungan po natin ang ating mga kapatiran sa bagay na ito po ay katutuan ng Diyos. Marami pong mga bagay sa mundo ang hindi ayon sa kalooban ng Panginoon.
Katulad kay Nadab at Abihu, hindi po nila sinunod ang direksyon ng Diyos, ang paraan ng Panginoon, lalo na ng paglilingkod sa Kanya. Maaring sa lumang tipan ay naroon na, sa bagong tipan, hindi lamang po dapat tayo nakatingin sa isang istorya, ngunit tignan ang buong konteksto ng Biblia. May mga pagkakataon na ginagamit po ng Diyos ang mga taong marumi o kaya hindi ayon sa kanyang kalooban, ungodly, na maglingkod sa kanya, ngunit naroon pa rin po ang kanyang pagdadalaysay at paglinis. Tayo man din po ay hindi po natin sinusunod ang kalooban ng Diyos, ang tuntunin ng Diyos, at hindi po tayo buong puso sa pagsunod sa Kanya. Marami pa rin po tayong sariling mga ideya, marami pa rin pong mga itinatagong adiksyon, mga itinatagong pagnanasa na hindi ayon sa Kanyang kalooban. Hinayaan pa rin po ang makamundong pagdanais, makamundong konsepto upang pangunahan po tayo. Ito po ay pagpapaalala sa lahat ng lingkod ng Diyos. Kaya naman po tayo bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat po nating suportahan ang ating sarili ayon sa katotohanan salita ng Diyos. Maging seryoso sa kanyang mga salita at maglingkod ng ayon sa kanyang kalooban. Purihin ang Diyos.